Naabutan nga ni Carlos ang kanyang anak na si Harry at dito nga ay binugbog pa nga ni Carlos. Walang kaawa-awang sinaktan niya ang kanyang anak nang humarang ito sa kanyang daanan. Kaya naman itong si Harry ay na-confine na nga rin sa hospital instead na si Lynette lang. Ngunit hindi nga naabutan nga nitong si Carlos ito nga si Lynette dahil hawak-hawak na nga ito ni RJ upang palabas na nga ng hospital para iligtas. Labis na nasaktan itong si Harry. Maya-maya pa nga ay darating na nga itong si Annalyn kasama nga itong si Regan dahil nalaman na rin nila ang lokasyon nito matapos nga makausap ang kanyang tita Giselle na naroon nga rin ang kanyang amang si RJ upang iligtas nga sila ni Harry. Dito na nga nagsalaysay na nga sa katotohanan itong si Harry. Sinabi na rin ni Harry kung ano talaga ang tunay na nangyari, kung bakit hindi siya agad nakalabas ng Maynila ay hinaharang siya ng kanyang ama dahil mapilit ito at ayaw talagang palayain itong si Lynette at hindi rin naman siya papayag na aalis na lang siya at hindi mailigtas ang kanyang tita Lynette dahil alam niyang nasa kapamakan ito mula sa kanyang ama at lagi na nga itong binubugbog. Ayaw niya na magising na lang isang araw ay patay na rin itong si Lynette nang dahil sa kagawgawa ng kanyang ama. At makokonsensya siya pag nagkakataong ginawa niya yun at habang buhay niyang dadalhin ang pagsisisi. Kaya naman gumawa na nga siya ng hakbang kahit na nahihirapan siya dahil ang kanyang ama na nga ang kanyang kalaban rito. Humihingi na nga rin siya ng tawad sa lahat ng mga pinagagawa ng kanyang amang si Carlos. Sinabi niya rito na sana rin mapatawad din ang kanyang daddy dahil siya rin ang dahilan kung bakit namatay nga itong si Irene dahil inamin na rin mismo nga dito kay Harry. Nagulat si Giselle, hindi niya sukat akalain na ganun pala kasama itong si Carlos. Kaya naman sinabi ni Harry na tumawag na nga sila ng mga pulis dahil alam niyang hindi titigilan ni Carlos ang kanyang tita Lynette at patid niyang sinusundan pa rin niya hanggang ngayon. Ito, at may daladala nga itong baril. Kailangan nilang kumilos kaagad kung di may mamamatay na namang ibang tao o baka nga madamay pa nga itong si RJ sa kalokohan ng kanyang ama. Kaya naman nga itong si Giselle ay dali-daling tinawag ang mga kapulisan at hinanap nga ang kinaroroonan ni Carlos at nitong sila RJ. At dito nga kanilang masaksihan na mantika na ngang barilin ni itong si Carlos ang kapatid ni Giselle na ito ang si RJ. Sinabi ni RJ dito nga kay Carlos na tumigil na siya sa kanyang mga pinagagawa. Walang may gustong sumama sa kanya kahit ang kanyang anak ay inaayawan siya dahil sa kademonyohan niya. Kaya dapat niyang tanggapin na mag-isa na nga lang siya at tigilan na nga itong si Lynette. Subalit, galit na galit itong si Carlos at sinabing ipaparanas kay RJ kung anong klaseng tao siya. Sabi ni Carlos na ipapatikim niya sa kay RJ kung gaano siya kademonyo. Mababaril nga kaya niya ng tuluyan itong si RJ o mauunahan si Carlos na mga kapulisan sa likuran nito dahil akto na nga na tiyempohan na nga nila ni Giselle. Sa kabilang banda, usap-usapan na nga sa loob ng Apex. Dito nga ay magkukwentuhan sila tungkol sa nangyari kay Carlos at natagpuan na nga ang kinaroroonan nito kasama nga itong sina Lynette at Regan at si Harry. Dito nga ay agad nag-usisa itong si Zoe upang alamin kung ano ang kalagayan ni Carlos. Sinabi naman ni Joanne sa kanya na wala namang nabalita tungkol kay Carlos at sana ang wish lang niya ay sana matagpuan si Carlos at mahuli na at tumigil na sa kanyang mga kasamaan. Nakabahan ng husto si Zoe dahil alam niya sa kanyang sarili na posible na ngang kukulong ang kanyang tunay na ama na si Carlos dahil nalaman na ng lahat at natuklasan na rin ang kanilang kinaroroonan. Kaya naman iniisip na lang niya na walang mangyaring masama sa kanyang tunay na ama sa kabila ng mga maraming kasamaang pinagagawa nito sa ibang tao. Ang hangad na lang niya ay makulong ito na ligtas at buhay pa rin.